Isang kilalang crypto analyst na kilala bilang Ripple Bullwinkle ang nagbahagi ng malaking balita tungkol kay XRP. Ayon sa kanya, isang makasaysayang sandali ang naganap para sa institutional growth na XRP matapos pong makamit ng Rex Osprey XRP ETF ang isang napakalaking milestone. Sa loob ng isang buwan, nalampasan nito ang $100 million asset under management. Mas mabilis pa kaysa sa unang paglago ng mga Bitcoin ETF noon. Ito raw ang senyales na malakas na pumapasok ngayon ang mga malalaking institution sa XRP market. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at ang ating pinakaunang katanungan tungkol dito ay ano po ba ang kahulugan ng $100 million milestone ng Rex Osprey XRP ETF. Sabi rito, according to his analysis, the fund has surpassed $100 million in assets under management within just 1 month of launch, a performance that exceeds the early growth rate of several initial Bitcoin ETF. Ayan, ayon po kay Ginong Winkle, isang napakalaking tagumpay ang naabot ng Rex Osprey XRP ETF matapos po nitong lampasan ang $100 million na assets under management sa loob lamang ng isang buwan. Kung ikukumpara, mas mabilis pa ito kaysa sa unang buwan ng ilang mga Bitcoin ETF na kailangan pang maghintay ng mahigit 2 buwan bago maabot ang ganitong halaga. Ipinapakita po nito na lumalakas ang demand kay XRP mula sa mga malalaking investors at hindi lang sa mga retail traders. Sa market impact, ang ganito pong mabilis na pag-akyat sa AUM or Assets Under Management ay karaniwang nagdudulot ng optimism sa market. Maaari pong magtulak ito sa presyo ng XRP na tumaas habang dumarami po ang institutional inflows. Sunod na tanong ay sino naman ang nagtutulak sa pag-akyat na ito, retail o institutional investors kaya? Sabi rito ay the rapid accumulation he emphasized is not being driven by retail participants but by institutional investors quietly positioning themselves for the next phase of market expansion. Ayan, piniliwanag po ni Ginoong Winkle na ang bilis daw ng pagdami ng pondo ay hindi dahil sa mga ordinaryong traders, kundi dahil sa mga institutional investors na tahimik na pumapasok sa market. Ang mga ito ay mga malalaking kumpanya, hedge funds at bangko na nagsisimulang maghanda para sa susunod na yugto ng crypto expansion. Sa madaling sabi, habang abala ang mga retail traders sa daily price movements, ang mga institution ay palihim na nag-iipon ng XRP. Sa market impact, kapag tuluyang pumasok po ang mga institution, nagkakaroon ng matatag na demand na madalas pong nagtutulak ng long-term bull trend. Yan, long-term bullish trend. Ibig sabihin ay maaring ito na ang simula ng bagong wave na XRP. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng mga institution tungkol kay XRP? Ang sabi rito ay the analyst explained that while public debate often centers around short-term market direction or chart patterns, institutional players are steadily accumulating regulated assets through approved financial vehicles. Ayan, paliwanag po natin. Habang abala daw ang karamihan sa chart analysis at saka short-term trading, ang mga institution naman ay mas nakatutok sa pagkuha ng regulated assets tulad ng XRP ETF. Gumagamit po sila ng mga legal na paraan o tinatawag na financial vehicles para makapasok sa crypto market ng ligtas at legal. Dahil dito, mas nagiging matatag ang posisyon ng XRP bilang isa sa mga pinakakinikilalang digital assets na may malinaw na regulatory status. Sa market impact, ang ganitong klase ng kumpiyansa mula sa mga institution ay maaari pong magdulot ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo habang patuloy po nilang binibili si XRP sa malalaking volume. Ngayon ay bakit po ba napakahalaga ng approval ng Rex Osprey ETF?
Sabi naman po rito tungkol dyan ay the approval and rapid success of the Rex Osprey ETF, he noted, represent an important shift in the structure of XRP investment exposure. It signals the beginning of institutional adoption on a scale previously unseen from the digital asset, supported by the legal clarity and custodial frameworks that traditional financial entities require. Ayan po, paliwanag natin. Ayon po ulit kay Ginoong Winkle, ang pagkakaroon ng approval at mabilis na tagumpay ng Rex Osprey ETF ay isang malaking pagbabago sa paraan ng pag-invest kay XRP. Dahil dito nagsisimula na raw ang malawakang institutional adoption. Malinaw na ngayon ang regulasyon at mayroon na ring ligtas na custodial framework para sa mga bangko at kumpanya. Ito po ang mga elementong dati ay kulang. Ngunit ngayon ay nagbibigay ng tiwala sa mga malalaking players na pumasok kay XRP. Sa market impact, kapag patuloy po na dumami ang ganitong regulated products, tataas palalo ang credibility ni XRP sa global market at posibleng pong masundan ito ng iba pang mga ETF. Ano naman ang ibig sabihin ng institutional entry and regulatory readiness? Sabi po rito ay Ripple Bullwinkle underlined that the presence of established ETF providers like Rex and Osprey signals the growing alignment between digital assets and regulated financial markets. He indicated that approximately 24 additional XRP ETF are awaiting approval, pending broader government decisions on reopening pathways for new filings. Paliwanag po natin yan. Ipinunto po ni Ginong Winkle na ang presensya ng mga kilalang ETF providers tulad po ng Rex at saka Osprey ay patunay na unti-unti nang nagkakaroon ng pagkakaugnay ang digital assets sa mga regulated financial markets. Hindi lang yan, tinatayang may halos 200 bagong XRP ETF ang naghihintay ng approval mula po sa gobyerno. Kapag nabigyan ng go signal, maaari pong sumabog ang inflows papasok kay XRP tulad ng nangyari sa Bitcoin ETF. Kaya ang market impact po dito ay ang posibilidad po ng 20 plus na mga bagong XRP ETF ay napakalaking bullish factor po ito na pwedeng magdulot ng multiplier effect sa presyo kapag sabay-sabay itong maaprubahan. Ngayon ay paano po ito magdudulot ng chain reaction sa market? Sabi rito ay once these approvals are granted, he believes the market will experience a chain reaction similar to what occurred following the introduction of Bitcoin ETF when capital inflows accelerated dramatically. Paliwanag po natin yan. Ayon po ulit kay Ginong Winkle, kapag tuluyang naaprubahan daw ang mga ito, makakaranas po muli ang market ng chain reaction gaya ng nangyari noong na-launch po ang Bitcoin ETF. Noong mga panahong iyon, biglang umangat po ang presyo ni Bitcoin dahil sa sunod-sunod na inflows ng capital. Maaring mangyari rin ito kay XRP kapag sabay-sabay nang pumasok ang malalaking institution at pondo mula sa iba't ibang mga bansa. Ang market impact po nito ay ang chain reaction na ito ay pwede pong magtulak kay XRP sa bagong bull cycle at magbigay po ng domino effect sa altcoin market. Ngayon ay bakit po bagay kay XRP ang institutional setup? Sabi rito ay he noted that XRP fits these institutional preferences through established liquidity, proven transaction efficiency, and confirmed asset status and regulatory context. For these reasons, he argued, it is now being positioned as a cornerstone of upcoming institutional portfolios. Ayan. Sabi po ni Ginong Winkle, akma daw sa XRP sa gusto ng mga institution dahil sa kanyang matatag na liquidity, mabilis na transaction, at malinaw na regulatory status. Dahil dito, nakikita na siya bilang pangunahing bahagi ng mga institutional portfolios sa hinaharap. Sa madaling salita, sa XRP po ay hindi na lang basta altcoin, kundi isa ng asset na itinuturing ng mga profesional bilang long-term investment. Sa market impact, kapag tuluyan ng maging core holding na XRP sa mga institutional portfolio,
Maaari pong tuluyang magbago ang dynamics ng crypto market dahil po sa malawakang kapital na papasok. Ngayon ay ano naman ang reaksyon ng crypto community sa balitang ito? Sabi rito, reactions from the crypto community have largely aligned with this perspective. One ex-user, ex-finance bull, stated that Rex plus Osprey just made XRP institutional grade overnight, underscoring the significance of this milestone for professional investors. Ngayon, marami po sa crypto community ang sang-ayon sa pananaw na ito. Isa pong ex-user na si X-Finance Bull ay nag-post pa ng Rex plus Osprey just made XRP institutional grade overnight. Ibig sabihin, sa isang iglap daw, naging opisyal na asset na pang-institution itong si XRP. Ang ganito pong komento ay nagpapakita kung gaano kalaki ang epekto ng milestone na ito sa pananaw ng mga profesional na investors. Sa market impact, ang positive sentiment mula sa community ay maaari pong magpalakas pa ng momentum, lalo na kung sabayan ng media coverage at bagong entries ng mga institutional buyers. Ano naman po ang maaaring mangyari kay XRP sa mga susunod na buwan? Sabi rito ay if these trends continue, XRP could see a broader wave of institutional integration driven by ETF adoption and clearer regulatory conditions. For now, the $100 million benchmark reached by the Rex Osprey ETF stands as a measurable indicator of shifting market dynamics that suggests institutional participation in the XRP ecosystem. Ayan. Kung magpapatuloy daw po ang ganitong trend, sa XRP ay makakaranas ng mas malawak na institutional integration dahil sa mga ETF approvals at malinaw na regulasyon. Sa ngayon, ang $100 million milestone ng Rex Osprey ETF ay malinaw na patunay na nagbabago na ang market dynamics. Unti-unti nang pumapasok ang malalaking kapital at nagiging matatag na haligi sa XRP sa institutional ecosystem. Ang market impact po dito ay ang ganitong pag-shift sa market structure ay posible pong magbunsod ng long-term bullish cycle para kay XRP, lalo na kung magpapatuloy po ang suporta ng mga regulator at saka institutions. Bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay bilang mga traders at investors ay nasaksihan po natin ngayon ang isang yugto na pwedeng tuluyang magpabago sa kapalaran ni XRP. Hindi na lang po hype o chismis ang dahilan ng pagtaas ng presyo. Ngayon ay may tunay na suporta mula sa mga institution. Kung magpapatuloy po ito, maaaring maging isa sa XRP sa pinakamatatag na digital assets sa buong crypto industry. Pero gaya po ng dati, kailangan pa rin natin na maging maingat. Ang mga ganitong developments ay maganda, pero dapat pa rin po tayong magkaroon ng tamang strategy at saka risk management. Dahil kung totoo po ang mga sinabi ni Ginoong Bullwinkle dito, yan po ay ang pagpasok ng mga institution kay XRP ay game changer, ay ayan po, isa itong napakatinding pagbabago sa kasaysayan ng crypto. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.